Inaanyayahan ko muna ulit tumayo ang mga bata para sa ating panalangin sa alam ng Ama na Anak ni Espiritu Santo. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po. Bago kayo umupo, nais ko muna ayusin ninyo ang inyong mga upuan at pagtulog ang mga kalat sa inyo. Maligid. Maraming salamat. Kayo naman, pagtatalaw muna ako ng mga lumibar sa ating klase. Meron bang lumibar sa ating klase? Wala po. Madali, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ay kumpleto ngayong araw. Ngayon naman, ihahayag ko muna ang pamatayan natin sa loob ng ating klase. Unang-una, pakinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita. Dapat ay pakikinig kayo sa guro kapag siya ay nagsasalita dito sa harapan. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag sasagot at kung may mga katanungan. Mamaya sa ating leksyon, kung kayo ay sasagot at kung kayo ay may katanungan, itataas na lamang inyong kanang kamay at huwag kayong sasagot ng sabay-sabay. Naiintindihan ba? Galing. At ang huli ay magkilahok sa mga pagkatag gawain. Mamaya, meron kayong mga pagkatag gawain o aktibidad ang kailangan nyo. Inyong gawin ay dapat magkilahok lamang. Naiintindihan ba ang mga pamatayan sa loob ng ating klase? Madali. Ngayon naman, magbalik-aral tayo. Kahapon ay tinalakay natin ang relatibong lokasyon. Kung kayo nga ay nakikinig sa ating aralin, saan nga ulit matatagpuan ang Pilipinas? Mayra? Rehiyong Timog Asya. Magaling! Sa rehiyon ng Timog Asya. Kayo naman, gusto niyo bang sumayaw o umawit tayo? Sige, tumayo ang lahat dahil tayo ay aawit at sasayaw. Pagpasok sa eskwela, pagpasok sa eskwela, ulan ang panahon, ulan ang panahon, ulan ang panahon, Ano naman ang panahon namin ngayon? Yes. Base sa inyong video na pinanood, may nakita ba kayong klima at panahon? Opo! Madali. Ano ang mga nakita ninyo sa video na inyong sinayaw at inawit? Maulan! Tama, maulan. Maaraw, magaling. Kayo naman, nararanasan ba natin ito sa ating bansa? Opo! Ayun po kayo, wala na. Magaling. Ngayon, nais kong tumingin kayo sa labas at tingnan ninyo kung ano ang ating panahon ngayon. Mainit ba? O maaraw? O maulan? Wala. Ngayong araw ay maulan. May idea na ba kayo sa ating tatalakayin? May idea na ba kayo? Wala ulit. Tama. Mga klima at panahon. Kayo naman, meron ako dito
tumutulong mga titik para makabuo kayo ng salita o tamang sagot. Sino ang makakasagot sa unang larawan? RB? Mainit po. Sige, tingnan nga natin kung tama ang sagot ni RB. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Batang kawis na. Batang kawis. Kaya ang batang kawis ay naiinitan. Kaya ang sagot ay mainit. Tama si RB. Pangalawa, sino makakasagot? Gerald? Okay, magaling, Gerald. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Gerald. Ano nakikita niyo sa ikalawang larawan? Batang may nakalagay na umot sa kanyang ulo. Tama. Bata ay naglalagay ng puno sa kanyang ulo at isinasawsaw niya ang kanyang paa sa maligamgam na tubig. Ibig sabihin siya ay nananahigan o malamig ang kanyang pakiramdam. Tama si Gerald. Sa ikatlong larawan, sino naman ang makakasagot? Myra? Tignan natin kung tama ang sagot ni Myra. Ano ang nakikita niyo sa ikatlong larawan? May batang may bayo. Ang bata ay may payong at isinasanggal niya ito sa malawak na ulan. Kaya ito ay tagulan. Magaling, Myra. At para sa huling larawan, sino ang makakasagot? Dito lang ba? Okay, maraming salamat, Ludwig. Tingnan natin ang huling larawan. Ano ang nakikita niyo? Sabi ba, ang ayusan ng bayo na Tama, ang bata ay may bayo. Tapos, nililipat ang kanyang bayo na malakas na hangin, kaya ang sagot ay mahangin. Ngayon, ang mga larawang ipinakita or ginawa ninyo ay halimbawa lamang ng klima at panahon. Ngayon namang araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa klima at panahon. Meron tayong mga klimang nararanasan sa ating bansa. Ano nga ulit ang mga klimang nararanasan natin sa bansa na alam nyo? Pagbigyan natin, halimbawa, maaraw, Mainit. maaraw, mainit, ano ba? Malamig. Malamig at Tagulan. mahangin, tagulan. Tama. Sino manitaya kung anong ibig sabihin ng klima? Para sa iyo, Gerald, ano ba ang ibig sabihin ng klima? ito yung mga nararanasan natin sa araw-araw. Tama. Ano nga ba ang ibig sabihin ng klima? Ang klima ay inilalarawan ang pangkalahatang kalagayan ng kapaligiran sa isang lugar sa mahabang panahon. Ibig sabihin, ang klima ay naglalarawan sa pangkalahatan. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakakaranas nito sa ating lugar sa mahabang panahon. Ngayon, may dalawang uri ng klima. Ito ay ang tag-ulan at ang
nagsisimula mula Hunyo hanggang Oktubre. Masasabi naman natin na nag-araw kapag ito ay nagsimula ng Nobyembre hanggang Mayo. Ngayon, di ba buwan ngayon ng Mayo, kaya nag-araw sa atin. Pero hindi natin masasabi na ito ay klima dahil ang klima ay mahabang panahon. Pero ang Mayo ay masasabi natin panahon kasi kanina umaga, di ba maaraw, tapos biglang umulan. Ilan sa mga lugar na ito ay ang Kanlurang Luzon, kasama ang mga rehiyon ng Ilocos, Gitnang Luzon, Metro Manila, Cavite, Kanlurang Batangas, Occidental Mindoro, at ang bahagi ng Palawan na nakaharap sa West Philippines. Ibig sabihin, ang mga lugar na ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na nakalaranas ng klima. Naiintindihan niyo ba kung ano ang klima? Oo. Ano nga uli ang dalawang uri ng klima? Natural at magaling. Ngayon naman, ano ba ako tayo sa panahon o weather? Gerald, pwede ba pakibasa mo kung ano ibig sabihin ng panahon o weather? Panahon o weather naman ay ang posisyon ng isang lugar sa maikling oras. Maaaring magulan ang panahon sa umaga o maaraw sa hapon. At kung minsan naman ay mahalumig ang panahon. Okay, maraming salamat, Gerald. Ang panahon o weather naman, pero ay isang kondisyon sa maikling oras. Kagaya na sinabi ko kanina, masasabi natin panahon o weather ang nangyayari or nararanasan natin ngayon. Kung kanina umaga ay araw, tapos ngayon naman ay biglang umulan. Kung ang klima naman ay nakararanas ng mahabang oras o mahabang panahon, ang panahon o weather naman ay ito'y kondisyon sa isang lugar na maikling oras. Meron tayong limang uri na panahon. Una-una ay ang maaraw na panahon. Malamig na inumin at pagkain ang madalas na init tuwing kainit tulad ng sorbetes, halo-halo at juice. Siyempre, masasabi natin kung maaraw na panahon, di ba tayo ay naiinitan? Kaya, tayo ay kumakain ng mga malamig na inumin o malamig na pagkain kagaya na lamang na sorbetes, halo-halo at juice. Ngayon, kung naiinitan sa'yo, ano mga pagkain na inyong kinakain? Ice cream, ma'am, or sorbetes. Ice cream o sorbetes? Halo-halo naman yung kasal, ma'am. Ice cream, ma'am, ice cream. Malamig din. Sa panahon na ito ay nagsusuot tayo ng sando, t-shirt, palda at shorts upang maging hawakan ang ating katawan sa mainit na panahon. Di ba kung mainit tayo ay nagsusuot ng mga sando? Oo. Kagaya ng sando, t-shirt, palda at shorts para tayo ay maging komportable sa ating katawan. Ano nga uli ang unang limang uri ng panahon? Ito ay ang maaraw na panahon. Pangalawa, maulat na panahon. Masasabi natin maulat na panahon kapag maraming ulap ang makikita sa kalalitan. Madalas mamasyal ang mga tao sa panahon ito dahil sa natatakpan ng araw ng mga ulap at sikat ng araw na nagbibigay ng makulimlim na panahon. Kagaya natin, di ba? Hindi tayo masyadong namamasyal kapag tirig na tirig ang araw. Tayo ay namamasyal kapag medyo makulimlim or maulap ang panahon. Ang pangatlo naman ay mahangin na panahon. Ano nga uli ang dalawang uri? Ano nga uli ang dalawang uri ng panahon? Ang maaraw ng panahon. Ang pangalawa, maulap ng panahon. At ang itatlo ay mahangin na panahon. Pag sinabi natin mahangin na panahon, malakas ang init ng hangin sa mahangin na panahon. Siyempre, masasabi natin na malakas na mahangin na panahon kapag malakas ang init ng hangin.
iba't ibang bagay tulad ng mga tuyong dahon, sanga ng halaman, puno at saranggola. Siyempre, masasabi natin ng malakas ang hangin dahil tayo ay tumabase sa ating kapaligiran. Kapag nakita natin ang mga tuyong dahon, sanga ng halaman, puno ay sumasayaw o nililipad ng hangin, ito ay malakas ang hangin. Sa panahon din ito, madalas naglalaro ang mga bata ng kanilang mga saranggola sa labas ng kanilang bahay. Gusto ng mga bata maglaro ng mga saranggola kapag ang panahon ay mahangin dahil mabilis lumipad sa langit ang kanilang saranggola. Ang ika-apat naman na panahon ay ang umagyo na panahon. Masasabi natin humapag yun ang panahon kapag madilim ang kalangitan. Makikita natin sa langit, diba? Kapag tayo ay pili sa labas, tapos madilim ang kalangitan, may kasamang malakas o masinang hangin, kulog at kidlat sa mabagyong panahon. Meron tayo ilang mga gamit na dapat ihanda kapag may paparating na bagyo. Siyempre, ang una ay dapat meron tayo emergency kit or ang first aid kit. Meron dyan gamot, tubig, at mga first aid. Kung sakaling masukatan tayo, ay handa tayo. Ang pangalawa ay ang kandila. Ang kandila ay importante rin kapag may brownout sa ating lugar. Pwede rin namang flashlight. Pero kapag walang flashlight, dapat tayo ay may kandila. Siyempre, kung may kandila tayo, hindi mawawala ang posporo. Kasi ang posporo ay nagbibigay ng liwanag sa ating bahay. Kung may kandila, dapat may posporo. Pero din dito, mga damit. Bakit kaya kailangan natin magdala o maghanda ng ilang damit kung may bagyo? Baka mamumahak kaya dapat ready tayo, pakahanda tayo. Tama. Dahil kapag may mga sakuna, dapat ang ating mga gamit o mga damit ay handa para kung sakali man na malaking dilubyo ang dumating sa atin, tayo ay handa. At ang huli ay ang radyo. Bakit kaya kailangan natin ang radyo? Para makinig sa mga balita na Tama! Ang radyo ay kailangan natin para tayo ay makakinig sa balita at makibalita sa anumang impormasyon kung ang bagyo ba ay narito pa sa ating bansa o lumabas na sa ating bansa. At ang huli ng panahon ay ang magulan na panahon kagaya ngayon. Madilim ang kalangitan at may kasamang malakas o mahinang hangin tuwing tag-ulan. Kaya nararanasan natin ngayon dahil madilim ang ating kalangitan at medyo minsan malakas ang hangin at minsan naman ay mahinang hangin. Ito ang mga kasuotan ginagamit natin tuwing tag-ulan. Siyempre, unang-una ay ang botas o ang boots. Bakit natin ginagamit ang botas tuwing tag-ulan? Para iwasan po sa leptospirosis. Tama. Ginagamit natin ang botas o boots para makaiwas ang ating paa sa anumang mga bakterya na pwede natin makuha sa tubig. Ang pangalawa naman ay jacket. Bakit tayo gumagamit ng jacket tuwing tag-ulan? medyo malamig yung pangalawa. Yes, tama sa sulat kasi tuwing tag-ulan, malamig. Kaya kailangan natin suotin ang jacket para tayo ay hindi malamigan. At ang ikatatlo naman ay ang Kapote. kapote o ang raincoat. Siyempre, ginagamit natin ang kapote o raincoat. Kapag umuulan, kung wala tayong payong, pwede natin itong maging proteksyon sa ulan. Meron din dito ang sombrero. Kung wala tayong raincoat, kahit sombrero na lamang, ay pwede natin gamitin para tayo ay hindi mabasa ng ulan. Kasi
ang pinakamahalaga ang ulo natin para hindi mabasa dahil magkakasakit tayo kapag ito ay nabasa. At ang huli ay ang payo. Kung wala tayong kapote o jacket, kahit payo, ay importante rin na ginagamit natin para tayo ay hindi magkasakit sa ulan. Okay. Ano nga uli ang limang uri ng panahon? Maaraw. Maulan. Malamig. Mahangin. Maulap. Maulap. Ano pang huli? Maulan. Bumabagyo na panahon. Narito uli ang dalawang uri ng klima. Ito ay ang tag-ulan at tag-araw. Ang limang uri naman ng panahon ay maaraw, maulap, mahangin, bumabagyo at umuulan. Kayo naman, may katanungan ako dito. Mahalaga bang malaman natin ang mga klima at panahon sa ating bansa? Opo. Bakit sa tingin ninyo mahalagang malaman natin ang klima at panahon sa ating bansa? Para ano? Para maging handa. Alito na. Tama. Mahalagang malaman natin ang klima at panahon sa ating bansa para tayo ay may impormasyon na makuha at makapaghanda tayo sa anumang sakuna o peligro na paparating sa atin. Ngayon naman, meron kayo pangkakagawain. Hahatiin ito ang klase sa dalawa grupo. Ito ang pangkat una, ito ang pangkat kalawa. Kayo naman, bago nyo sagutan ang inyong gawain, nais ko pumili kayo ng leader nyo, ng tagaulat at ang halihim. Pagkatapos sa sagutan, naiulat ninyo ito sa ating harapan. Naiintindihan ba? Okay. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sumunod. Tapos na po. Tapos na ba? Opo. Okay. Ngayon, ididikit nyo matapos na ididikit ang inyong mga sagot, sino ang taga-ulat ng unang pangkat? Hi, Marvin. Sige po. Gerald, pakigulat ang inyong sagot. Isulat ng limang uri ng panahon. Ito ay maaraw, umuulan, bumabagyo, mahangin at maulap. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ng unang pangkat. Meron 5 uri ng panahon. Ito ay maaraw, nandiyan ang maaraw, maulat, mahangin, bumabagyo, umuulan. Tama! Palakpakan natin ang pangkat. Una-unang pangkat. So, yun naman, tingnan natin ang sagot ng pangalawang pangkat. Sino ang taga-ulat ng pangalawang pangkat? RB? Ang aming sinulat hanggang sa may pirong kapital ay Ilocos, Metro Manila, Cavite, at Batangas. Tama.
inyong paligid o kapaligiran, paano ninyo mabibigyan ng paano ninyo maiiwasan ang maaaring dulot nitong sakuna? Di ba kanina may dalawa tayong klima, ang kagulan at tag-araw. Kaya naman, bilang magpahalaga sa ating paligid, paano ninyo maiiwasan ang sakuna o dilubyong dulot nito sa ating bansa? Huwag natin magustuhin ng ating Balikan. Tama, huwag natin agustuhin ang ating kalikasan. Gerald? Pangalagaan ang ating kalikasan. Tama, pangalagaan natin ang ating kalikasan para maiwasan natin ang mga sakunang dulot nito sa ating bansa. Kaya naman, meron kayo ulit gawain. Babasahin ko muna ang kaluto. Kayo ay kumuha ng inyong papel. Basahin at gawain ang nasaluluhit at salita. Isulat ang klima kung ito ay uri ng klima. Diba? Meron tayong dalawang uri lamang ng klima. At panahon naman kung uri ng panahon. Isusulat mo lamang ang klima kung sa tingin ninyo kung ito ay uri ng klima. At panahon naman kung sa tingin ninyo na ito ay uri ng panahon. Sino gusto sumagot? Sa number 1, Gerald? Gustong-gusto ng mga bata pag maaraw dahil nakakapaglaro sila. Ito ay panahon. Tama! Ang kasaluhin ka salita ay maaraw, kaya ito ay panahon. Pangalawa, RB. Tuwing nakulan, hindi ako kumain ng sugaw. Ang kasaluhin ka salita ay tagulan, kaya ito ay Klima. tama. Ito ay klima. Pangatlo, Mayra, basahin mo nga at sagutan. May paparating na bagyo sa isla ng Cagayan. Ang kasaluhin ka salita ay bagyo. Ano ang bagyo? Panahon. Tama, ito ay panahon. At sa ikaapat na tanong naman, sagutin mo, Meryl. Magigit na saba ang bagay sa makulan ng panahon. Ang salutuhin na salita ay maulan. Ano ito? Panahon. Tama. Ang maulan ay panahon. Ikalima naman, Rainiel, basahin mo at sagutan. Tuwing nag-araw, umimen, pupunta sa ilog upang mag-isap. Okay. 5. Ang salutuhin na salita ay araw, kaya ito ay klima. Ika-anim, Gerald, basahin mo. Magiging magulan at may kaunting pagulan ang naranasan ngayong araw nito. Panahon. Ang salutuhin na salita ay Maulan at ito ay panahon na. Tama, ito ay panahon. At ang huling tanong ng RB, basahin mo. Hindi naman mahangin sa labas pero nagulo ang buhok ko. Ang nasalutuhin ka salita ay mahangin ko kaya ay panahon. Sino ang nakakuha ng set ng 7? Opo, 7 puntos. Okay, magaling ka sa kanilang salita. Bago kayo umuwi ay bibigyan ko muna kayo ng inyong takdang aralin. Panuto, magsaliksik ng mga kwento tungkol sa pinagbulan at teorya sa pagkakabuo ng Pilipinas at isulat ito sa inyong kwaderno. Naiintindihan ba ng bata? Magaling. Pwede na kayo umuwi.